Sa isang tahimik na barangay sa lalawigan ng Batangas, nakatira ang isang babaeng nagngangalang Lourdes Lori Ramirez, 36 na taong gulang. Biyuda na sa loob ng 5 taon at mag-isang naninirahan sa lumang bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Kahoy at semento ang bahay, may kalawanging bubong, at napapaligiran ng maliit na bakuran na matagal nang tinutubuan ng damo at iba't ibang halaman. Kasama niya roon ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki na si Miguel Ramirez, isang tahimik pero matalinong bata. Madalas hawak niya ang libro o lumang laruan at bihira magsalita maliban kung tinatanong. Mula nang pumanaw ang asawa niyang si Ernesto Ramirez, isang construction worker na nasawi sa aksidente, natutunan na ni Lori na maging matatag para sa kanilang dalawa. Sa mga nakaraang buwan, lubhang nahihirapan na siya sa pera. Halos walang bumibili sa maliit niyang tindahan sa harap ng bahay. Naubos na ang ipon at halos gabi-gabi siyang gising, nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na umiiyak habang pinagmamasdan ang natutulog na si Miguel. Isang hapon ng Sabado, dumating sa kanilang barangay ang isang matandang lalaki na si Mang Benicio, kakilala ng ama ni Lori noong araw. May dala itong kakaibang bagay, isang lumang metal detector na puno ng gasgas at kupas na pintura. Lori, sabi ni Mang Benicio, habang inaabot ang makina, baka gusto mong subukan to. Dito sa lugar nyo, dati raw may mga lumang bahay at kwento ng mga naitagong gamit noong panahon ng giyera. Napangiti si Lori ng pilit. Hindi siya naniniwala sa mga ganong kwento. Pero sa puntong iyon, kahit anong pag-asa, kakapitan niya. Kahit anong makita mo, kahit bakal lang, pwede mong ibenta, dagdag ni Mang Benicio bago umalis. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang nagising. Tahimik pa ang paligid, naririnig lang ang tilaok ng manok at huni ng ibon. Nasa loob si Miguel, nanonood ng lumang kartoon sa maliit nilang dahan-dahang lumabas si Lori sa bakuran, hawak ang metal detector. Hindi niya alam kung tama ang paggamit pero sinubukan niya. Pinindot ang switch, may mahinang ugong. Una, sa gilid ng bakuran, wala. Sa tabi ng puno ng mangga, mahinang tunog. Pero nang hukayin, lumang pako lang. Napailing siya. Wala talaga, bulong niya sa sarili. Nang mapunta siya sa likod bahay, sa parte ng lupa na matagal na niyang hindi napapansin, biglang nag-iba ang tunog. Hindi na basta beat, mas malakas, mas tuloy-tuloy. Tumigil si Lori. Bumilis ang tibok ng puso. Miguel, tawag niya, nanginginig ang boses. Anak, sandali lang. Lumabas si Miguel, hawak pa ang laruang kotse. Bakit po, mama? Pasok ka muna sa loob. Huwag kang lalapit dito. Hindi na nagtanong ang bata. Sanay na siyang sumunod sa ina. Lumuhod si Lori sa lupa. Kinuha ang lumang pala ng asawa. Sa bawat paghukay, lalong lumalakas ang tunog hanggang sa tok. May tinamaan ang pala. Hindi tubo. Hindi rin bato. Kumapit ang kaba sa dibdib. Pinunasan ng pawis sa noo at mas hinukay pa. Unti-unting lumitaw ang gilid ng isang lumang bowl, bakal, kalawangin, may disenyo sa gilid na parang mula sa ibang panahon. Diyos ko, pabulong niya. Hindi niya alam kung matatakot o matutuwa. Nanlamig ang katawan habang hinahaplos ang ibabaw. Mabigat ito. Sobrang bigat. Pinilit niyang buksan pero may kandado pa, lumang kandado na halos kainin na ng kalawang. Kinuha niya ang martilyo sa loob ng bahay. Sa bawat hampas, parang may bigat sa hangin, parang may nakatingin, may nagmamasid. Sa huling hampas, bumigay ang kandado. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahang itinaas ang takip. At sa sandaling iyon, hindi siya makagalaw. Nanlaki ang mga mata. Nanigas ang mga kamay sa gilid ng bowl. Napaupo na pala siya sa lupa. Sa loob, hindi ginto agad ang nakita. May mga lumang dokumento, litrato ng mga taong hindi niya kilala, mga sundalo, mga Pilipinang babae noong dekada 40, baril, mga supot na mabibigat. Pero ang pinaka nagpagulo sa kanya, isang larawan sa ibabaw ng lahat, isang babaeng kamukha niya. Parehong mata, parehong hugis ng mukha, parehong kwintas na suot din niya ngayon. Hindi pwede, bulong niya, halos hindi marinig ang sarili. Sa likod niya, narinig ang boses ni Miguel. Mama, bakit po kayo umiiyak? Doon lang niya napansin na may luha na pala siyang tumutulo at nanginginig ang mga kamay niya na parang malamig na bumabalot sa buong katawan. Hindi lang basta ball iyon. Ito ang magsisimula ng katotohanang matagal nang nakabaon, isang lihim na magpapabago sa buhay nilang mag-ina at magbubukas ng sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom.
At habang dahan-dahang inaabot ang larawan, hindi niya alam na may pangalan sa likod nito. Isang pangalang matagal nang binabanggit sa pamilya nila pero kailanman ay hindi ipinaliwanag. Nanatili siyang nakatitig, hinang putol. Hindi pa handa ang puso niya sa susunod na mabubunyad. Hindi agad nakasagot si Lourdes Lori Ramirez sa tanong ng anak. Parang may nakabara sa lalamunan. Pilit niyang nilunok ang kaba at dahan-dahang isinara ang takip ng bowl, kahit kalahati lang, parang umaasa na mawawala ang lahat kapag hindi na niya ito nakikita. Anak, pasok ka muna sa loob, sabi niya sa nanginginig na boses. Maghahanda lang ako ng tanghalian. Ramdam ni Miguel na may kakaiba. Hindi na siya umimik. Tumingin lang sa mukha ng ina, maputla, pawisan, may luha sa gilid ng mata, bago tahimik na pumasok. Nang magsara ang pinto, doon bumigay ang tuhod ni Lori. Napasandal siya sa lupa, hawak ang dibdib, pilit hinahabol ang hininga habang bumabalik ang lahat ng bigat ng mga taong sinubukan niyang kalimutan. Pagkamatay ni Ernesto, mga tanong tungkol sa pamilya, mga lihim na kahit ang sariling ina ay hindi kailanman ikinuwento ng buo. Muli niyang binuksan ang bowl. Mas malinaw na ngayon. May mga supot na tela, mabibigat. Nang buksan ang isa, lumabas ang mga lumang barya at alahas, hindi makintab pero halatang may halaga. May baril din, balot sa tela, at mga bala na tila hindi pa nagagalaw. Pero hindi iyon ang nakakatakot. Kinuha niya ang mga dokumento, mga papel na halos magkahiwa-hiwalay na sa tagal. May selyo ng gobyerno, may pirma, may mga pangalan. Isa roon ang tumigil sa paningin niya. Carmen Ramirez. Napahawak siya sa bibig. Hindi mahina niyang sabi. Si Carmen Ramirez, ang lola niyang palaging tahimik, palaging may malalim na titig tuwing binabanggit ang digmaan. Ang lolang namatay nang hindi nagkwento ng kabataan. Ang lolang minsang sinabi sa kanya noong bata pa siya, may mga bagay na mas ligtas kapag nananatiling nakabaon. Biglang bumigat ang hangin. Parang bumalik ang mga alaala ng pagkabata, mga gabing nagigising siya sa sigaw ng lola, mga bangungot na hindi nito maipaliwanag. Nang baliktarin niya ang litrato ng babaeng kamukha niya, naroon ang sulat kamay. Kung may makakita nito, ibig sabihin hindi na ako nakabalik. Patawad, anak. Nanginginig ang mga daliri ni Lori. Anak! Kaninong anak? Parang pumutok sa loob ng ulo niya. Hindi niya napansin na lumubog na ang araw. Humahaba na ang mga anino sa bakuran at lalong bumibigat ang katahimikan. Biglang may kumatok sa bakod. Lori, boses ni Mang Benicio. Nakita ko bukas ang bakuran mo. Ayos ka lang ba? Nagulat si Lori. Mabilis niyang tinakpan ang bowl ng lumang trapal. Pinahid ang luha at inayos ang sarili bago lumapit. Opo, Mang Benicio, may inaayos lang po. Sinulyap ng matanda ang likod bahay. Parang may napansin pero hindi na nagtanong. Mag-ingat ka, sabi nito bago umalis. Hindi lahat ng nahuhukay dapat binubuksan. Nanlamig si Lori sa sinabi. Nang gabing iyon, halos hindi siya kumain. Si Miguel ay paulit-ulit na tumitingin sa kanya. Mama, mahinang tanong nito. May problema po ba? Ngumiti si Lori ng pilit. Wala, anak. Pagod lang si Mama. Pero nang makatulog si Miguel, bumalik siya sa bowl, hawak ang maliit na flashlight. Isa-isa niyang binasa ang mga dokumento. Unti-unting nabubuo ang kwento, isang kwentong hindi niya inakalang bahagi ng pamilya nila. Si Carmen Ramirez pala ay naging bahagi ng lihim na grupo noong digmaan. May mga pangalan ng kasamahan, mga misyon, mga ipinagkanulo, mga hindi na nakabalik. At sa dulo ng isang papel, may paulit-ulit niyang binasa. Ang bowl na ito ay hindi kayamanan. Ito ay ebidensya. Napatingin si Lori sa bowl. Ebidensya ng ano, bulong niya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang kaluskos sa labas ng bakuran. Isang yabag. Dalawa. May huminto sa mismong likod ng bahay. Pinatay niya ang flashlight. Tahimik siyang tumayo. Ramdam ang kaba hanggang buto. Lumapit sa bintana, dahan-dahang sumilip sa pagitan ng kurtina. May aninong gumalaw. Sa liwanag ng buwan, may lalaking nakatingin diretsyo sa lugar kung saan nakabaon ang bowl. Hindi niya kilala ang mukha. Pero sa loob ng dibdib niya, may sigaw na nagsasabing, hindi ito pagkakataon lang. Hindi agad umalis ang anino. Nakatayo lang roon, tila may hinihintay, tila nakikinig. Ramdam ni Lourdes Lori Ramirez ang bawat pintig ng sariling puso, parang palakol na humahampas sa dibdib.
Dahan-dahang isinara ang kurtina, pinilit na walang ingay. Lumapit siya sa kwarto ni Miguel. Mahimbing ang tulog ng bata, yakap ang lumang unan. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang noo ng anak. Hindi kita pababayaan, pabulong niya. Ano man to? Bumalik siya sa sala at kinuha ang lumang cellphone ni Ernesto na itinago sa kahon ng mga alaala. Matagal nang hindi ginagamit pero may signal pa rin. Pinag-isipan kung sino ang tatawagan. Wala siyang gustong idamay. Pero may isang pangalang pumasok sa isip niya. Attorney Ramon Villarreal. Si Ramon ay kaibigan ni Ernesto noong nabubuhay pa ito, isang abogadong tahimik iretso at marunong magtago ng sikreto. Nanginginig ang kamay ni Lori habang dinidyal ang numero. 2 ring. 3. Hello, sagot ng lalaki, halatang bagong gising. Ramon, ako to, si Lori. Mahinang sabi niya. Pasensya na sa oras ni. Sandaling katahimikan. Lori, ayos ka lang ba? May bahagyang pagkabasag ang boses nito. May nahukay po ako sa bakuran at sa tingin ko delikado. Hindi na ito nagtanong pa. Pupunta ako bukas ng umaga. Huwag mo munang gagalawin ang kahit ano. At kung may makapansin sa'yo ngayong gabi, tumawag ka agad. Pagkababa ng tawag, muling may mahinang kaluskos, mas malapit na. Parang may tumapak sa tuyong dahon sa likod bahay. Kinuha niya ang martilyo at mahigpit na hinawakan. Lumapit sa pintuan, huminto, pinakinggan ang paligid. Ilang segundo. Walang tunog. Dahan-dahang binuksan ang pinto ng kusina at sumilip sa likod bahay. Wala ng tao. Pero may bakas ng paa sa lupa, sariwa, papunta mismo sa direksyon ng bowl. Kinabukasan, halos hindi siya nakatulog. Umaga na nang dumating si Atty. Ramon Villarreal, suot ang simpleng polo, dala ang makapal na bag. Nang makita ang itsura ni Lori, maputla, puyat, agad itong naging seryoso. Ipakita mo sa akin. Pinuntahan nila ang likod bahay. Tinanggal ni Lori ang trapal. Nang makita ni Ramon ang bowl, bumuntong hininga ito ng malalim. May ganito pala dito, bulong niya. Akala ko chismis lang. Tungkol saan po? Tanong ni Lori. Binuksan ni Ramon ang bowl, maingat, parang kinatatakutan. Nang makita ang mga dokumento at baril, tumigas ang panga niya. Lori, sabi niya, ang mga papeles na to hindi dapat basta-basta lumalabas. May mga taong matagal nang naghahanap nito. Bakit po? Halos pabulong na tanong niya. Tungkol sa mga ginawa noong digmaan. Mga taong umangat sa kapangyarihan gamit ang pagtataksil. At may mga pamilyang hanggang ngayon ay pinoprotektahan ang mga lihim na yan. Nanlumo si Lori. Ibig sabihin delikado kami ni Miguel. Tumingin si Ramon sa bahay, sa direksyon ng kwarto ng bata. Kung may nakakita na sa bowl kagabi, posibleng hindi ka na nag-iisa sa nalalaman mo. Sa sandaling iyon, dumaan ang motorsiklo sa tapat ng bahay, mabagal. Masyadong mabagal. May lalaking nakasombrero ang sumulyap sa loob ng bakuran bago tumuloy. Tahimik silang nagkatinginan. Lori, mahina pero mariin sabi ni Ramon, kailangan nating magdesisyon. May dalawang paraan lang, itago ulit ang lahat at magpanggap na walang nangyari o ilabas ang katotohanan kahit may kapalit. Napatingin si Lori sa bowl, saka sa bahay kung saan naroon ang anak niya. Ang dibdib niya punong-puno ng takot pero may unti-unting namumuong tapang, isang tapang na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Kung mananahimik ako, sabi niya, halos hindi marinig habang buhay kaming tatakbo. Tumango si Ramon, mabigat ang loob. At kung magsasalita ka may lalaban. Sa likod nila, muling tumunog ng bahagya ang metal detector na nakasabit sa poste, tinangay ng hangin. At sa loob ni Lori, malinaw na, may mga mata na nakamasid at ang oras ay hindi nakakampi. Tutuloy ang kwento hanggang sa huling bahagi nang walang binago sa estruktura at diwa, dahil mahaba, narito ang natitirang bahagi sa parehong estilo. Tumagal ang katahimikan sa likod bahay. Ang tunog ng metal detector ay tuluyang huminto pero ang bigat sa hangin ay nanatili. Si Lourdes Lori Ramirez ay nakatayo roon, nakatitig sa bowl na parang buhay na nilalang na may sariling lihim at sariling galit. Hindi pwedeng manatili lang to rito, mahina niyang sabi. Tumango si Atty. Ramon Villarreal. May kakilala akong historian sa Maynila. Si Elisa Monteverde. Matagal na niyang sinisiyasat ang mga nawawalang dokumento noong giyera. Kung may makakaunawa sa laman nito, siya yon.
Pagkakatiwalaan po ba natin siya? Tanong ni Lori, may alinlangan. Kung may isang taong hindi ibebenta ang katotohanan, siya yon, sagot ni Ramon. Pero kailangan nating maging maingat. Sa loob ng bahay, biglang umiyak si Miguel. Napalingon si Lori at agad pumasok. Nakaupo ang bata sa kama, pawis na pawis, nanginginig. Masama po panaginip ko, sabi nito, yakap ang dibdib. May ball po at may mga taong galit. Napayakap si Lori sa anak. Nanlamig siya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang takot na bumabalot sa kanila. Kinahapunan, maingat nilang inilipat ang ilang dokumento at litrato sa bag ni Ramon. Ang bowl ay muling ibinaon, mas malalim, mas lihim. Tinabunan ng lupa at mga paso ng halaman para hindi mahalata. Parang wala lang, bulong ni Lori. Pero alam kong hindi. Bago umalis si Ramon, huminto siya sa pintuan. Lori, kung may mangyari, huwag kang mag-atubiling umalis kasama si Miguel. May bahay ako sa Laguna. Ligtas kayo roon. Naiwan si Lori mag-isa sa bakuran, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang dating tahimik na lugar ay parang nagbago na ang anyo. Ang bawat tunog, bawat yabag ng hangin, may kahulugan na ngayon. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ni Miggy. May dumating na sulat na iniabot ng batang kapitbahay. Walang pangalan ang sobre, walang selyo. Simpleng papel lang. Nang buksan ni Lori, isang pangungusap lang. Hindi lahat ng lihim ay dapat hinuhukay. Nalaglag ang kutsara sa kamay niya. Mama, nag-aalang tanong ni Miguel. Wala to, mabilis niyang sabi, sabay tiklop ng papel. Kain ka lang. Pero sa loob niya, parang may kumapit na kamay sa puso. Alam niyang may sumusunod. Alam niyang may nagbabantay. Kinabukasan, hindi pumasok si Miguel sa eskwela. Hindi na siya pinayagan ni Lori. Maghapon silang nasa loob lang ng bahay, tahimik, parang hinihintay ang isang bagay na hindi nila alam kung kailan darating. Bandang hapon, may huminto na itim na sasakyan sa tapat. Walang plakang makikita. Bumaba ang dalawang lalaking naka-long sleeves kahit mainit. May kumatok, mahina pero sapat para manginig ang tuhod ni Lori. Lumapit siya sa pinto, sinilip ang butas. Ma'am, sabi ng isa, mahinahon ang boses. May itatanong lang po kami tungkol sa lupa nyo. Napapikit si Lori saglit. Naroon na. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel sa likod niya saka dahan-dahang binuksan ang pinto, kalahati lang. Ano pong kailangan nyo? Tanong niya, pinipilit gawing normal ang boses. Nagpakilala ang mas matangkad, ako po si Ginoong Alvarado. Ito ang kasama ko, si Ginoong Cruz. May ilang katanungan lang kami tungkol sa lupa nyo rito. Routine lang po. Paulit-ulit na umalinaw ang salitang routine sa isip ni Lori. Matagal na po kaming nakatira rito, sagot niya. Ano pong meron? Sumulyap si Ginoong Cruz sa loob ng bahay, saglit lang pero sapat para mapansin ni Lori. Napahigpit ang kapit niya kay Miguel. May nakarating lang po sa amin na impormasyon, sabi ni Ginoong Alvarado, maingat ang bawat salita. May ginawang paghuhukay sa bakuran nyo kamakailan. Tumigil ang mundo ni Lori. Bakuran ko po yun, sagot niya. May karapatan po akong ayusin. Ngumiti si Ginoong Alvarado pero walang init sa mata. Tama po. Pero may ilang lupain sa Batangas na may kasaysayan. May mga bagay na hindi basta-basta dapat ginagalaw. Sa gilid ng paningin ni Lori, nakita niyang bahagyang gumalaw ang kamay ni Ginoong Cruz, parang sanay humawak ng baril kahit wala itong hawak. Wala po kaming nakita, mariin sabi ni Lori. At kung meron man, bakal lang siguro. Basura. Tahimik ang dalawa. Masyadong tahimik. Mula sa loob ng bahay, may narinig silang tunog, ang mahinang pagkatok ng metal detector na natamaan ng hangin sa poste. Isang maikling lang na parang sigaw sa katahimikan. Napatingin si Ginoong Cruz sa likod bahay. Metal detector po ba yan? Tanong niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Lori. Hiram lang po. May balak sana akong maglinis ng lupa. Tumango si Ginoong Alvarado. Kung ganon, ma'am, sana'y makipag-ugnayan kayo sa amin kung may makita kayong anumang hindi pangkaraniwan. Iniabot niya ang calling card, walang logo, pangalan lang at numero. Para po sa kaligtasan nyo rin, dagdag niya. Nang umalis ang itim na sasakyan, halos bumigay ang tuhod ni Lori. Isinara ang pinto at agad niyakap si Miguel. Mama, masama po ba sila? Tanong ng bata, nanginginig ang boses. Hindi, sagot niya agad kahit hindi sigurado.
Hindi sila masama pero hindi rin sila kaibigan. Kinagabihan, muling tumawag si Atty. Ramon Villarreal. Nakita na raw ni Elisa Monteverde ang ilan sa mga dokumento, sabi nito sa telepono, mabigat ang boses. Hindi lang pala grupo ng gerilya ang sangkot dito. May koneksyon ito sa isang pamilyang makapangyarihan hanggang ngayon. May mga apelyidong paulit-ulit lumalabas. Kasama ba ang Ramirez? Tanong ni Lori, kinakabahan. Sagot ni Ramon. Pero hindi bilang salarin, bilang saksi. Napaupo si Lori sa sahig. Saksi. Ibig sabihin may alam. At ang may alam ay target. May isa pang sulat, dagdag ni Ramon. Nasa ball. Hindi mo pa siguro nabasa. Anong sulat? Isinulat ni Carmen Ramirez ilang araw bago siya nawala. Nabanggit doon ang isang pangalang hindi ko akalaing maririnig ko ulit. Kanino? Sandaling tumahimik si Ramon bago sumagot. Don Esteban Alvarado. Nanlamig si Lori mula ulo hanggang paa. Alvarado. Parehong apelyido ng lalaking kumatok kanina. Sa labas ng bahay, muling dumaan ang sasakyan, mabagal, halos gumagapang. Sa loob ng dibdib ni Lori, malinaw na, ang laban ay hindi na lang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung sino ang mabubuhay para magsabi ng katotohanan. Hindi na nakapagsalita si Lourdes Lori Ramirez matapos marinig ang pangalan. Nanatili lang siyang nakatitig sa sahig, hawak ang cellphone na parang biglang bumigat ang buong mundo sa ibabaw ng dibdib niya. Lori, tawag ni Atty. Ramon sa kabilang linya. Nandyan ka pa ba? Narito lang po. May dumalaw ba sa'yo kanina? Napapikit si Lori. Dalawang lalaki. Isa sa kanila. Alvarado ang apelyido. Saglit na katahimikan. Makinig ka sa akin mabuti, sabi nito sa wakas. Huwag na huwag mong babanggitin kahit kanino ang laman ng bowl. Kahi. News sa barangay, kahit sa pulis. Hindi pa ngayon. Pero hanggang kailan po, tanong niya, halos pumutok ang boses. Hanggang masiguro natin kung sino ang kakampi at kung sino ang handang pumatay para manahimik ang katotohanan. Napatigil ang paghina ni Lori. Hindi niya akalaing maririnig niya ang salitang iyon na may kinalaman sa buhay nila. Pagkababa ng tawag, tahimik siyang naupo sa sala. Si Miguel ay nasa tabi niya, naguguhit sa lumang papel pero halatang wala sa isip. Paminsan-minsan sumusulyap ito sa pintuan parang may inaabangan. Mama, bigla nitong tanong. Aalis po ba tayo dito? Hindi agad sumagot si Lori. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Kung kakailanganin, sagot niya. Pero hindi pa ngayon. Kinagabihan, muli siyang bumalik sa likod bahay. Tahimik ang paligid, walang yabag, walang anino, parang walang nangyari. Pero alam niyang hindi totoo. Hinukay niya ng kaunti ang lupa kung saan nila ibinaon ang bowl, hindi para buksan, kundi para tiyakin na naroon pa rin ito. Nandoon pa. Tahimik. Parang naghihintay. Sa loob ng bahay, kinuha niya ang lumang kahon ng mga alaala ng pamilya. May mga litrato ng pagkabata niya, ng magulang, at ng lola niyang si Carmen Ramirez. Isa-isang sinuri ni Lori ang mga litrato. Ngayon lang niya napansin ang mga detalye, ang matang laging alerto, ang mga kamay na parang sanay humawak ng armas, ang mga ngiting pilit. May isang litrato na hindi niya maalala, bata pa siya, karga siya ni Carmen. Sa likod nila, may lalaking nakatalikod na kabarong may anyo ng otoridad. Kinuha niya ang magnifying glass na minsan ginamit ni Ernesto sa trabaho. Dahan-dahang tiningnan ang mukha ng lalaki kahit nakatalikod. May marka sa kamay, isang singsing. Parang may kidlat na tumama sa isip ni Lori. Naalala niya ang kamay ni Ginoong Alvarado kanina, ang paraan ng pagsuot ng singsing. Pareho. Kinabukasan, maagang nagising si Lori. Hindi na niya pinapasok si Miguel sa eskwela. Nag-impake siya ng kaunting damit, pera, at mahahalagang dokumento. Hindi pa sinasabi sa anak kung bakit. Bandang tanghali, may dumating na bisita, isang babaeng nakasombrero, simple ang pananamit. Lumapit sa bakod at mahinang tumawag. Lori Ramirez. Lumapit si Lori. Ako po. Hindi ako kaaway, sabi agad ng babae. Ako si Elisa Monteverde. Nanlaki ang mata ni Lori. Dugtong ni Elisa. May mga taong gumagalaw na. At may mga bagay sa bowl na hindi lang ebidensya ng nakaraan, kundi patunay ng mga krimeng hindi pa tapos.
Bakit po kayo pumunta dito? Tanong ni Lori. Humugot ng malalim si Elisa at tumingin sa bahay sa direksyon ni Miguel. Dahil ang huling sulat ni Carmen Ramirez, sabi niya, mabigat ang tono, ay hindi lang para sa kasaysayan. Para sa'yo. Nanlambot ang tuhod ni Lourdes Lori Ramirez. Napahawak siya sa bakod para hindi matumba. Si Elisa Monteverde ay tahimik lang na nakatayo sa harap niya, walang bakas ng pagpilit, pero malinaw sa mga mata ang bigat ng kaalamang dala nito. Pumasok po kayo, sabi ni Lori matapos ang ilang segundo. Sa loob ng bahay, naupo sila sa maliit na mesa. Si Miguel ay nasa gilid, tahimik, nakamasid sa babaeng hindi niya kilala. May pakiramdam si Lori na hindi ito basta bisita, parang bahagi ito ng kwentong matagal nang gumagalaw sa paligid nila. Inayos ko na ang ilan sa mga dokumento, panimula ni Elisa. May mga ulat, liham, at pirma na nagpapatunay na si Carmen Ramirez ay naging tagapamagitan ng mga impormasyon noong digmaan. Hindi siya traidor tulad ng ipinakalat ng ilan. Siya ang nagtago ng ebidensya. Ebidensya laban kanino? Tanong ni Lori. Laban sa mga taong nagkunwaring bayani, sagot ni Elisa. Pero sa likod, sila ang nagbenta ng kapwa Pilipino kapalit ng kapangyarihan. Tahimik si Lori. Parang bumabalik ang mga piraso ng alaala, ang mga gabi ng takot ng lola niya, ang katahimikan ng pamilya tuwing may magtatanong tungkol sa nakaraan. Bago nawala si Carmen Ramirez, patuloy ni Elisa, isinulat niya ang isang liham na hindi niya naipadala. Nakalagay roon na kung sakaling may makakita ng bowl, ikaw ang huling taong dapat magdesisyon. Ako, halos pabulong na tanong ni Lori. Tumango si Elisa. Ikaw ang apo na alam niyang may lakas ng loob para pumili. Biglang tumayo si Miguel at lumapit sa kanila. Mama, sabi niya, si Lola Carmen po ba yung nasa lumang litrato? Tapos po ba yung bowl sa kanya? Saglit na nagkatinginan sina Lori at Elisa. Sagot ni Elisa mahinahon, sa kanya yon. Tahimik si Miguel sandali saka nagsalita. Kung masama po ang ginawa ng mga taong iyon, bakit po hindi sabihin sa lahat? Napatigil si Lori. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang anak. Pero si Elisa ang sumagot, dahil may mga taong handang manakit para manatiling tahimik ang kasinungalingan. Napahigpit ang yakap ni Lori kay Miguel. Sa labas, may narinig silang busina, isang beses lang. Mabilis na sinilip ni Elisa ang bintana. Kailangan na nating umalis, sabi niya. Ngayon din ni. Saan po? Tanong ni Lori naguguluhan. Sa lagun. Imuna, sagot ni Elisa. Doon kayo ligtas. May ilang araw lang tayo bago tuluyang bumalaw ang mga Alvarado. Muling bumigat ang dibdib ni Lori sa apelyidong iyon. Tumingin siya sa bahay, sa mga dingding na saksi sa lahat ng luha at pagod nilang mag-ina. Hindi ko akalaing ganito ang iwan ng lola ko, sabi niya, nanginginig ang boses. Isang laban. Tumayo si Elisa. Hindi niya iniwan sa iyo ang laban, mariin niyang sabi. Iniwan niya sa iyo ang pagpili. Habang nag-impake si Lori ng huling gamit, may naramdaman siyang kakaibang katahimikan sa loob niya. Takot pa rin, pero may apoy na ring nagsisimula. Sa sandaling yon, may dumating na mensahe sa cellphone niya, numero na hindi niya kilala. Alam namin kung nasaan ka. Huwag kang gumawa ng maling desisyon. Napatigil siya sa paggalaw. Napatingin kay Elisa saka kay Miguel. At doon niya naunawaan, hindi na sila pwedeng umatras. Humugot ng malalim si Lourdes Lori Ramirez habang hawak ang cellphone. Hindi niya agad ipinakita ang mensahe kina Miguel at Elisa. Pero ramdam niya na pare-pareho silang may iniisip. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay parang hudyat ng isang desisyong matagal nang hinihintay. May nag-text, sa wakas ay sabi niya, inaabot ang cellphone kay Elisa. Binasa ito ni Elisa. Bahagyang kumunot ang noo sa katumango. Ibig sabihin tama ang hinala natin. Gumagalaw na sila. Tahimik na kinuha ni Lori ang backpack. Sinarado ang zipper at tumingin sa paligid ng bahay. Hindi na siya umiyak. Parang naubos na ang luha niya sa mga nakaraang araw. Ang natira na lang ay malinaw na pag-iisip at isang matibay na pasya. Anak, sabi niya kay Miguel habang lumuluhod sa harap nito. May mga bagay sa mundo na mahirap pero kailangang harapin. Hindi dahil gusto natin kundi dahil tama. Tumango si Miguel bagamat may takot pa rin sa mga mata. Kasama po ako, Mama. Mahigpit siyang yakap ni Lori. Gabi na nang makarating sila sa Laguna sa bahay na inihanda ni Atty. Ramon Villarreal.
Doon unang ipinaliwanag ng buo ang laman ng huling sulat ni Carmen Ramirez. Isinulat iyon ng lola niya ilang araw bago ito tuluyang nawala, hindi namatay, kundi pinatahimik. Sa liham, malinaw na nakasaad ang lahat, ang pangalan ni Don Esteban Alvarado, ang mga kasunduan, ang mga kapalit na buhay, at ang dahilan kung bakit kailangang itago ang ebidensya hanggang sa dumating ang panahong may lakas ng loob na magsabi ng totoo. Ikaw yon, sabi ni Ramon kay Lori. Kinabukasan, ilang araw ang lumipas na puno ng takot at paghahanda. May mga aninong sumusunod, may mga tawag na walang nagsasalita. Pero kasabay nito, may mga taong lumalapit, mga historiador, ilang mamamahayag, at mga pamilyang matagal nang naghihintay ng katotohanan. Sa tulong ni Elisa at Ramon, dinala ang mga dokumento sa tamang lugar. Hindi agad inilabas. Sinigurado munang may sapat na proteksyon, sapat na kopya, sapat na saksi. Dumating ang araw na inilantad ang katotohanan. Umingay ang balita. Umingay ang nakaraan. Bumagsak ang mga pangalan na dati hindi pwedeng banggitin. May mga umamin, may mga tumanggi, may mga nagtangkang tumakas. Si Don Esteban Alvarado ay hindi na muling nakita sa publiko. Sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik lang si Lori. Hindi niya hinabol ang kamera. Hindi niya hinanap ang awa. Ang mahalaga sa kanya, alam na ngayon ng mundo kung sino talaga si Carmen Ramirez, hindi traidor, hindi duwag, kundi isang babaeng nagbuwis ng katahimikan para sa katotohanan. Pagkaraan ng ilang buwan, bumalik si Lori at Miguel sa Batangas. Hindi na nila muling hinukay ang bowl. Hindi na kailangan. Ang laman nito ay hindi na nakabaon, nasa kasaysayan na. Isang hapon, habang naglalaro si Miguel sa bakuran, naupo si Lori sa ilalim ng punong mangga. Hawak niya ang lumang litrato ng lola niya. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung narinig siya. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakahina siya ng maluwag. Dahil minsan, ang tunay na kayamanan ay hindi ginto kundi ang lakas ng loob na huwag ng manahimik.